And kung gumagamit kayo nito sa mga halaman nyo, pwede nating sabihin itigil nyo na. Feeling ko depende rin sa halaman, kasi kung ang halaman nyo po ay hindi sensitive, okay na okay po yan. Meron po siyang high concentrations na maaari pong makasama sa halaman, kaya pwede naman siguro tayong gumamit ng ibang alternative na. Hello everyone! This is Sir Misunaw at Mini Dino Park Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, garden tips po tayo. O sabihin na natin garden reminders, Kasi po, meron ba sa inyong gumagamit ng mga alternative na pataba, pesticide, insecticide, Marami tayong ganyan, yung mga organic fertilizer, organic pesticide, insecticide na maaari natin gamitin sa halaman natin, Pero meron ba sa inyong gumagamit ng suka, Itong suka po natin, kasi before nakagawa rin ako ng video at ang daming benepisyo nito sa plants and gardening, And kung gumagamit kayo nito, yung suka sa mga plants nyo, sa mga halaman nyo, pwede nating sabihin itigil nyo na o itigil nyo muna, or pwede nating sabihin na panuurin nyo muna itong video na to, dahil hihimay-himayin natin yung mga dapat yung malaman sa paggamit po ng suka sa inyong mga halaman, Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po pag-usapan natin yung paggamit ng suka, Isa po yung suka dun sa mga madaling hanapin, mura, na makikita lang sa ating mga kusina, na minsan ginagamit po, na tulong sa paghahalaman. Pero sabi ko nga, meron tayong mga dapat malaman, kasi dito po magkamali ka lang ng gamit dito sa suka, maaaring pong mamatay at madisgrasya ang inyong mga halaman, Pakita ko sa inyo yung ating mga halaman, tapos himay-himayin natin yan, yung mga common questions about dito sa paggamit ng suka. Tara, samahan nyo ko, ikot tayo sa ating garden. Actually, may nagawa na po tayong video about sa paggamit nito, Maaaring nyo yung balikan, kaya lang po, before, nung ating sinubukan to, as pesticide, insecticide, medyo nagkaroon ako ng problema, kasi minsan nagkakaroon ng damage yung plants ko nang hindi inaasahan, Nawawala naman yung mga peste, mga insekto, kaya lang po may times na nagkakaroon ng paninilaw, pagkaluoy, pagkasunog minsan, And kahit po konti lang yung gamitin ko, minsan po kasi ang ginagawa ko, isang kutsara nito sa 1 litong tubig. Effective naman po yan, Pag meron kayong mga unwanted na weeds, sa halaman, pwedeng nyo pong gamitin, For example, dito marami tayong mga, ayan, katulad yan, may mga kumakalat dito na mga damo, So, kapag halimbawang ito, diniligan mo ng suka, maaaring mamatay po, yung mga damo na yan, kasi maaaring patayin yan yung roots, And kung konting-konti lang, baka hindi umepekto dun sa halaman, Kaya lang po kasi kapag dinilig nyo yan, baka maapektuhan rin yung roots ng halaman nyo, At dahil nga po yan, same na pasupo yung pag i-spray nyo o paglalagyan nyo, maaring madamage din po yung kasamang plant. So, ang maganda po niyan, kung halimbawang open siya, field, tapos yun ang lalagyan nyo ng suka, or yung inyong dinilute na suka sa tubig o hinalo, yan, pwede po, Pero kung sa mga pasupo, mabuting bunutin nyo na lang po, Kasi unang-una, sabi ko nga kanina, maaring madamage yung isang plants, and bukod po dyan,
kung hindi man ma-damage, maaari din yan pumangit o mamatay dahil po mayroon pong pagbabago doon sa pH level ng lupa na gagamitin, ano. Kung ang halaman nyo po ay hindi acid lover, no, na halaman, hindi po siya pwede, no, at papangit po yung lupa at kapag naging pangit po yung kanyang pH, soil pH, maapektuhan po yung halaman nyo, no, na maaaring pumangit. So yan po, kung halimbawa pong magtatanggal kayo ng mga weeds, bunutin nyo na lang po direkta, no, kung nakasama rin lang sa paso. Huwag nyo na pong isprayan yan nung suka, ano. Yung suka po, pwede rin siyang pantaboy, no, nung mga alaga nating aso at pusa. Yan, merong mga ganyang instance po, pag nilagay nyo sa bulak, tapos nilagay nyo lang sa mga pasimano, o minsan natataboy, no, minsan din hindi, no, kasi ginawa ko na rin yan, minsan umiepekto, minsan hindi naman po, ano. Pero as a deterrent nga po, ano, sa mga insekto, sa mga peste, may mga times na effective siya, no. Halimbawa po dun sa mga pinaka stem, ano, kinapitan dyan ng mga peste, no, pwede po yung dinilute sa tubig, ano, sa 1 litrong tubig, yung 1 kutsara, spray nyo lang po ng konti kasi feeling ko depende rin sa halaman, ano, kasi kung ang halaman nyo po ay hindi sensitive, okay na okay po yan, ano. Pero kung sensitive po kasi yung halaman nyo, yan po medyo nakakalungkot isipin na kapag in-spray nyo po yung may suka, no, diyan, maaari po yang mamatay, manilaw, or mag-brown, no. Sabi nga po doon sa mga langgam, pwede po yang pangtaboy, pero wag nyo pong i-apply, no, direkta po dun sa pinaka soil niya, no, kasi nga po nag-change yung soil pH, ano, at minsan po harmful po dun sa roots ng plants, ano. Kaya mainam po na kung mag-spray kayo, talagang yung hindi po malapit sa halaman nyo, or yung hindi kasama sa isang paso, no, yung halaman. And kung mangyari naman po na mamatay yung iba na peste, na sumisira, okay po yan, ano. Kaya lang po, minsan po nadadamay minsan yung mga pollinator like bees, butterfly, no, kapag halimbawang nag-i-spray po niyan. And sa ecosystem natin, ayaw natin mangyari yan, ano, na may mapapatay tayong pollinators, ano. So yan, isa rin po yan sa mga dapat nating isaalang-alang sa pag-spray nung vinegar po, ano. Kapag naman po sa pataba, parang never kong na-encounter na gamiting pataba itong ating suka, ano, na dinilute sa tubig or suka mismo. Kasi nga po ang vinegar is acidic, ano. Meron po siyang high concentrations na maaari pong makasama sa halaman, ano. Sa pag-spray po kasi ng vinegar po dito sa ating halaman, maaari po na makadamage po, no, ng mga leaves. Sabi ko nga sa inyo, yung mga halamang sobrang sensitive pagdating sa mga ganyan, ano, pwede pong masira yung dahon, maaaring manilaw, maaaring matuyo, maaari pong malanta, no, kapag in-sprayan yan. And sabihin naman, matabang lang naman po yun. Actually, check nyo po yung mga plants nyo, no, kasi merong mga plants na kayang i-tolerate yung ganyang matatabang na acid, ano. But for safety purposes ng ating mga plants, maging maingat po tayo, no, na wag na lang tayong mag-spray, no, nung makakasama sa kanila. Kasi po bukod po dun sa pagkasira po ng mga dahon, alam naman po natin na yung suka ay mayroong acetic acid, ano, na dinisolve niya po yung cell membrane ng isang halaman, ano, at nagre-resulta po yan sa pagkasira ng tissue ng plants or pagka-damage po ng plants na nahihantong po sa pagkamatay nila. So pagdating po sa usaping fertilizer, kung merong nakukuhang nutrients dyan sa paggamit ng suka as fertilizer po, parang no pa, no, kasi ang acetic acid po ay meron lamang na carbon
hydrogen and oxygen na usually naman po nakukuha ng mga halaman sa hangin, ano. And yan po, kaya yung ating halaman medyo iniingat-ingatan po natin talaga. Kaya pwede naman siguro tayong gumamit ng ibang alternative na pataba, alternative na pesticide, fungicide na hindi maaapektuhan o makakasama sa ating halaman. So for safetyness, sabi ko nga, kailangan po wag na lang natin gamitin or humanap tayo ng alternative. Sabi ko nga sa inyo, maari namang gamitin ang suka sa ibang garden needs natin, katulad po ng paso, no? Yung mga ganito na paso, maaari mo siyang linisin ng vinegar, ano, at mas madaling makalinis. Tsaka po yung mga clay pot na nagka-clog na nagbi-build up ng sodium, yan po, maaari nyo pong linisin ng vinegar, no? Maganda po yung ipanglinis sa mga garden tools, sa mga pots. And kapag yan po yung ginamit nyo, tiyak ko po matatanggal yung mga bara-bara, no? Kasi po minsan dyan pumapasok yung hangin, lalo na pag clay pot, ano, nakakadaan po dyan yung mga hangin, and kapag nabarahan yan, pangit yung resulta sa halaman, ano. So pwede po yan yung ipanglinis nyo, yung vinegar, ano. So nakita ko yung bulaklak ng ating aglonema dito, no. Tsaka yung iba't iba nating halaman na namumulaklak. So kung tatanungin, maaari po bang yan, gawing pampabulaklak? Sabi ko nga po sa inyo, as fertilizer para sa akin, no pa, no. Pero kung pampabulaklak po, yung mga acid loving plants na talaga may bulaklak tulad ng azalea, no, yan po pwedeng gamitan yan, no. Pero yung mga talagang ayaw ng acid, yung soil pH na iniingatan natin, wag na po tayong maglagay, ano, ng yan, ng dinilute na suka sa tubig, ano, kasi baka hindi po magpabulaklak, baka makapamatay pa po o makapinsala na ating halaman, ano. Maaring dumilaw pa yung dahon, magkaroon ng sunog. So yan po yung maaaring mangyari dun sa inyong mga halaman. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating video, no. Hindi ko naman kayo binabawalang gumamit nito, no? Kung ginagamit nyo talaga, kung sa inyo hiyang, ituloy nyo po, ano, kung umi-epekto sa inyo. Sabi ko nga, kesa huwag natin sundin o sundin natin to, ito sundin natin, kayo mismo yung mag-try, no. Kung walang nangyayari, okay lang din naman, ano. Kung effective sa inyo, mas okay, no. Kaya lang po, binibigay ko lang po sa inyo yung ilang paalaala na aking na-experience, ano. Lalo na po kung hindi kayo mag-iingat sa paggamit, ano. Kasi kung halimbawa masobrahan talaga kayo sa paggamit nitong suka, maaari pong makamatay sa inyong mga halaman, ano. Alam niyo naman yung mga halaman natin na sobrang precious, and sa tingin natin, baby natin, iniingatan lang po natin, ano. So bago gumamit ng suka, i-try muna, no. Pwede po kayong mag-test sa mga dahon, ano, yung pag-spray sa isang single na leaf, pwede nyo po yung isubukan, ano. Parang kayong gumagamit ng isang produktong pampaganda, lotion, or kahit ano na tinetest nyo sa skin nyo muna, no. Yung tawag nila yung skin test, no. At kung walang maging allergy sa inyo o walang maging masama, pwede nyo ituloy, ano. Ganyan yung gawin nyo, no. And sabi ko nga, kapag nahiyang sa inyo, ituloy nyo. Nandito lamang tayo para magpaalala, no. Meron nga tayong chance na makatipid, meron nga tayong chance na makakita lang kaagad-agad. Kaya lang naman po, meron ding mataas na risk na mag-suffer po yung plants natin, ano. So ayan po, isang paalala lamang yan, at garden reminders para sa inyo, no, at garden tips na rin po, ano. So thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito, mga ka-MVP, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes
Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hermie Sunaho, nagsasabi sa inyo ng Happy Planting! Bye-bye!